Happy New Year everyone! Eto po at medyo mabuti-buti naman na po ang aking pakiramdam. Although hindi pa ako completely recovered pero on the way to a better feeling and a better health na po ako. May mga uh, doctor's appointment po ako sa mga susunod na araw and hopefully magiging maganda po ang mga evaluation nila sa akin. But anyway, ang pag-uusapan po natin nito ay hindi naman po panibago sa pandinig nating mga nandito sa abroad, kundi karamihan ay alam ang palakad na ito ng buhay natin dito sa abroad. Sa mga nagtatrabaho pa, kagaya ko noon na nagtatrabaho pa ako, natatandaan ko at alam na alam ko na mga working people ay kung magkakasakit ay walang karapatan na magkasakit. Halimbawa lang po, rinangkaso ka, may sipon ka, at masamang pakiramdam mo, hindi ka allowed na mag-extend ng iyong day off. Siguro 1-2 araw ka lang puwedeng magkasakit. Then sa susunod na araw, papasok ka na ulit. Whether you like it or not, whether you're feeling good or not, kailangang papasok ka kasi kinakailangan kumayod tayo. Yan ang buhay ng abroad. Sa mga iba naman, kagaya ko ngayon ay retired na, ay hindi naman ipinapanalangin or hinihiling na magkasakit ng malubha or magkasakit ng mahaba. Puwede lang po siguro na yung sipon, yung ubo, ganyan. Pero kagaya ko na na-ospital po ng 9 days, ay hindi naman po siguro yung nakakatuwa. Kaya again, hinihiling ko po sa inyo na sa mga kagaya ko na nagkakaedad na at nagkakaroon ng mga karamdaman na nauuwi sa pagkakaospital, ipagdasal po natin ang isa't isa na sana hindi tayo magkakaroon ng mga malulubhang sakit. Para sa ganun po, tuloy-tuloy ang paggalaw natin dito sa mundo. Mahirap na maganda ang buhay dito sa Amerika dahil may mga bagay na magagawa mo ng lubos at saka yung freedom ba na magagawa mo na walang balakid, walang humuhusga sa'yo. You own your own life, ika nga, na wala dapat na nakikialam sa'yo. Pero likas kasi sa ating mundo na merong mga tao talaga na nanunungkit ng mga impormasyon sa ating mga buhay. In short po, meron at merong nakikialam. Ngayon, nasa sa atin na po yun, na pinapakialaman kung didibdibin natin or papansinin natin. Ang pangako ko sa sarili ko ngayon, bagong taon, matupad man o hindi, pero ito ang nasa aking isip at sa aking damdamin, na hindi ko papatulan ang mga tao na makikialam sa akin. Una't una sa lahat, wala naman silang magagawa sa aking buhay. Wala naman silang kontribusyon sa aking buhay. Kung meron man akong na-fulfill na bahagi ng aking buhay, ay sarili kong sikap. Walang tumulong sa akin na makatungtong ako ng pag-aaral. Walang nakatulong sa akin kung ano man ang aking ang aking na-establish na trabaho. Kung ano man ang naging katayuan ko, kung ano man ang sinahod ko. Walang iba akong kinauutangan ng utang na loob o tinatanaw na utang loob kung hindi yung mga company na pinagtrabahuhan ko.
kung sino ang mga tumulong at naghubog ng aking mga knowledge sa company na yon. Silang kinauutangan ko ng utang na loob. Kung sino ang nagluklok sa akin sa posisyon na yon, ay yung kumpanya yon. Pasensya na po kayo kung sa inaakala ninyo kayo ang nakatulong sa akin. Kung manggagaling sa akin ang pasasalamat, siguro nga may utang akong loob sa iyo, sa inyo. Salamat na din. Pero kung ipagdudukdukan ninyo sa aking pagkatao na hindi ko narating kung ano ang narating ko, at kung pinipintasan ninyo kung ano ang narating ko, sana naman po isipin ninyo na nung in-interview ako sa trabaho ay hindi kayo ang humarap. Ako po ang nandoon. Ako po ang nagsabi, ang nagpakita ng galing doon sa mga nag-interview sa akin, hindi kayo. Thank you for the referral, kung meron man kayong referral. Pero wag naman ninyong akuin na utang na loob ko sa inyo yon. Na hindi ko narating ang narating ko kung hindi dahil sa inyo. But again, sinasabi ko po, kung ano man ang gusto niyo sabihin sa akin ngayon, ipagdukdukan ninyo kung anong klaseng tao ako, pipintasan ninyo ako, nasa sa inyo yan. Sana naman po maisip ninyo na tao lamang tayo, na lahat tayo ay nagkakaroon ng pagkakamali sa buhay. Pero it's not enough na magiging kapintasan ninuman ang mga nasasagap at nalalaman ninyo na pagkakamali ng isang tao. Yun lang po ang masasabi ko sa bagong taon na ito. Sana maging mapayapa at maligaya ang buhay nating lahat. Magandang araw po sa inyong lahat at maraming salamat na naman po sa pakikinig.